Isang magandang araw sa lahat. Ako si Ronald at nais kong simulan ang kwentong ito sa isang bahagi ng buhay ko na hindi ko kayang kalimutan. Isa itong pagsasalamin sa mga karanasan ko, mga pagkatalo at tagumpay, at isang lihim na nagbago ng lahat ng aking pananaw. Sa bawat hakbang na ginawa ko, sa bawat pagkakamali, natutunan ko ang mga aral na tumatak sa aking puso at sana ay magbigay ito ng liwanag sa mga madilim na bahagi ng inyong mga buhay. Lumaki ako sa isang pamilya na puno ng tawanan at saya. Hindi kami mayaman, pero sapat na ang lahat para magkasama-sama kami sa mga mahalagang okasyon. May mga tiyahin at tiyuhin akong madalas dumalaw sa bahay. At si Agnes, si Tia Agnes, ay laging nandoon sa tabi ng aming mga magulang. Siya ang pinakamaingat, pinakaseryosong tao sa aming pamilya. Hindi siya katulad ng ibang mga tiyahin na malakas tumawa at mabilis magpatawa. Si Agnes, sa kanyang katahimikan, ay may malalim na impluensya sa bawat isa sa amin. Hindi siya malapit makipagkwentuhan, pero ang respeto ko sa kanya ay walang kapantay. Lagi kong naramdaman na may isang bagay na hindi ko maabot. Isang lihim na itinatago niya na hindi ko alam kung bakit. Parang may hindi kumpleto sa bawat salo-salo, may mga sandali ng pagngiti na may kalakip na kalungkutan sa kanyang mga mata. Nakita ko siya bilang isang modelo, isang gabay, isang tao na walang kapintasan. Laging maayos at tahimik. Lahat kami ay sumusunod sa kanyang mga paminsan-minsan na mga utos, mga maliliit na bagay lang, pero tila may mas malalim na dahilan kung bakit ganoon ang kanyang presensya. Hindi ko inisip na may kakaibang nangyayari sa buhay ni Agnes. Lahat, kami ay masaya na siya ay parte ng pamilya, ang tao na palaging nandyan, malakas sa lahat ng aspeto ng buhay. Ngunit sa mga pagkakataong magkasama kami, ako ang mas laging nagmamasid sa kanya. Tinatanong ang sarili ko kung bakit tila may mga alon sa ilalim ng mahinahon na tubig ng aming buhay. Madalas, habang kami nagtatawanan, nararamdaman ko na may isang bagay na nagkukubli sa kanya. Si Agnes, na akala ko ay walang kalokohan, ay may ibang kwento na siya lang ang may alam. Sa bawat pagdapo ng mga mata namin, parang may kakaibang koneksyon na hindi ko kayang ipaliwanag. Wala naman akong masamang nararamdaman sa kanya, kundi respeto at paghanga. Pero habang lumilipas ang mga taon, mas tumitindi ang pakiramdam ko na may hindi siya sinasabi at ako lang ang hindi nakakaalam. Palagi siyang naroroon sa mga kaganapan, nangingibabaw sa aming mga pag-uusap. Pero hindi ko na kayang pigilan ang damdaming ito na hindi ko maunawaan. Para bang may tinatago siya na hindi ko pa matutuklasan. Isang hapon, pagkatapos ng isang masayang salo-salo, napansin ko na si Agnes ay tumayo at naglakad patungo sa kusina. Hindi ko alam kung bakit, pero may ilang bagay na nagsimula nang magbago sa aking pakiramdam. Parang sa bawat kanto ng bahay na tinatahak niya, may mga bagay na mas gusto ko sanang malaman. Mga bagay na hindi ko kayang tanungin. Mga bagay na hindi ko kayang malaman. Si Agnes, na akala ko ay ang pinakamaingat at pinakaseryosong tao sa aming pamilya, ay tila nagiging misteryo sa aking mga mata. Hindi ko alam kung ito ba ay isang simpleng pakiramdam lamang, pero sa mga gabing magkasama kami, naramdaman ko ang isang uri ng hinagpis na hindi ko kayang ipaliwanag. Siguro, may mga bagay talaga sa buhay na dumadating ng tahimik. Mga sandali na hindi mo alam na nagbabago na ang iyong buong mundo. Si Agnes ay hindi lamang tiyahin sa akin. Siya rin ang tao na hindi ko kayang tanggihan, ngunit hindi ko pa alam kung bakit. Ito pala ang simula ng lahat ng aking mga katanungan. Ang mga taon ng simpleng kwento at tawanan ay nagbigay daan sa mga lihim na masakit tanggapin. Ngunit hindi ko pa noon alam na ang mga lihim na iyon ay magkakaroon ng malaking epekto sa aking buhay
At doon ko lamang natutunan na hindi lahat ng bagay ay tulad ng nakikita mo. Ang tila tahimik na dagat ng aming pamilya ay may mga alon na hindi ko kayang makita. At doon nagsimula ang kwento. Matapos ang isang gabi ng masaya at malalakas na tawanan, napansin ko ang isang bagay sa aking sarili. Hindi ko na kayang itago pa. Ang nararamdaman ko kay Tia Agnes ay hindi lang basta respeto at paghanga. Ang mga mata ko sa kanya ay nagsimula ng magbago at sa gabing iyon, ako'y napuno ng matinding emosyon na hindi ko kayang ikubli. Parang may ilang taon na akong nagtatago sa sarili ko. Mga damdaming hindi ko alam kung paano ipahayag. Nasa kusina kami noong mga sandaling iyon, nag-aayos ng mga natirang pinggan at naghuhugas ng mga baso. Hindi ko maintindihan kung bakit ako kinabahan. Si Agnes, na palaging kalmado at kontrolado, ay hindi ko kayang tanungin ng mga simpleng bagay. Laging may distansya sa aming dalawa. Ngunit gabi-gabing nararamdaman ko ang kanyang presensya, ang mga mata ko sa kanya, ang kanyang mga kilos. Tila may ibang koneksyon na hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat. Pero sa mga gabi ng ating pagkikita, nagiging mas matindi ang nararamdaman ko. Parang ang bawat pagtingin niya sa akin ay may kasamang init. At hindi ko na kayang pigilan pa. Gabi-gabi, ang mga pakiramdam ko sa kanya ay lumalalim. At parang may hindi pagkakaintindihan na nagsimula. Hindi ko kayang tanggapin na siya ay palaging ganito, tahimik, at hindi ko maabot. Gusto ko siyang makilala ng mas mabuti. Ngunit hindi ko alam kung anong mga tanong ang maaari kong itanong. Isang gabi, pagkatapos ng hapunan, nagtapat ako sa kanya. Pinipilit kong magsalita, pero ang mga salitang nagmula sa aking bibig ay tila may bigat. Tia, may gusto akong sabihin sa'yo, ang sabi ko. At naramdaman kong parang isang mabigat na bato ang bumagsak sa dibdib ko. Ang aking mga mata ay hindi kayang tumingin diretso sa kanya. Tila isang lihim na matagal ko nang tinatago. Ngunit sa pagkakataong iyon, parang nagiging malinaw na ang lahat. Agnes, na akala ko'y laging hindi nagpapakita ng emosyon, ay tumigil sandali. Hindi ko malaman kung may kasunod pa siyang sasabihin. Tumingin siya sa akin, at sa bawat sandali na iyon, hindi ko malaman kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Ano ang ibig mong sabihin, Ronald? Tanong niya na may malalim na tono sa kanyang boses. Minsan, ang mga tanong na iyon ay tila may mga sagot na hindi ko kayang tanggapin. Nagpatuloy ako. Matagal ko nang nararamdaman na may iba tayong connection. Tia, hindi ko na kayang itago pa. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Pero, gusto ko sanang malaman kung ano ang nararamdaman mo. Ang bawat salita ay dumaan sa aking bibig na parang matamis na pagkatalo. Hindi ko na kayang pigilan pa ang mga damdaming ito na hindi ko alam kung saan patungo. Si Agnes ay tumahimik lang. Hindi ko maintindihan kung anong reaksyon ang makikita ko mula sa kanya. Minsan, pakiramdam ko ay may sagot siya, ngunit hindi niya kayang ipahayag. Ronald, nagsimula siya. Ngunit ang mga salitang iyon ay nawala sa hangin, parang isang malalim na hininga ng hangin na naglalakbay sa malamlam na gabi. Ang mga bagay na minsan ay nararamdaman natin, ay mas mabuti na lang na hindi na pinapalakas. Ang sinabi niya sa akin na para bang may kabigatan sa kanyang mga mata. Ngunit, hindi ko na siya kayang tanungin pa, hindi ko na kayang magpaliwanag pa. Ako na lang ang naiwan na nag-iisip. Iyon ang kanyang tugon, isang sagot na hindi ko kayang unawain. Habang naglalakad kami palabas ng kusina, ang mga hakbang ko ay tila mabigat. Parang ang bawat kilos ko ay tinimbang, at ang bawat sagot na narinig ko ay hindi nakatulong sa pagtanggal ng bigat ng aking nararamdaman. Tia Agnes,
na dati hindi ko kailanman naisip na magiging ganito, ay nag-iwan ng tanong sa aking isipan na hindi ko kayang sagutin. Gusto ko siyang maintindihan, gusto ko siyang madama. Pero sa gabing iyon, parang ang lahat ng pagkakaintindihan namin ay biglang nawawala. Wala akong ibang ginawa kundi maghintay sa kanyang mga susunod na salita, ngunit sa kanyang mga mata, parang may isang lihim na tinatago. Ang mga salitang iyon ay parang mga piraso ng isang puzzle na hindi ko kayang buuin. Si Agnes, na matagal ko nang hinangaan, ay nagsimula ng magmukhang isang misteryo na hindi ko kayang lutasin. Nang mga sumunod na araw, parang ang lahat ng mga alon ng emosyon ko ay biglang nahulog sa kailaliman. Ang mga mata ko kay Tia Agnes, na dati puno ng saya at init, ngayon ay naging malamig at malayo. Bawat galaw niya ay tila may ibang hangarin, at sa bawat pagtitig ko sa kanya, pakiramdam ko'y may bakas ng hindi pagkakaunawaan sa kanyang mga mata. Matapos ang gabing iyon, naging tahimik siya sa tuwing magkakasama kami. Ang mga simpleng tanong ko ay hindi niya masyadong pinapansin. At tuwing magkausap kami, hindi ko na nararamdaman ang ginhawa na dati naroroon. Nagsimula siyang umiwas, at ang mga kasabay na mga tawa at kwento sa mga family gatherings ay tila nagiging malayo sa kanya. Sa mga araw na lumipas, naramdaman ko ang pagkakaibang hindi ko maintindihan. Parang may isang pader na itinayo sa pagitan namin. Tuwing magkakasama kami, ang bawat sagot niya ay may kabigatan. Nagsimulang maging malamig ang bawat pagsasalita niya at ang kanyang mga mata ay hindi na kasing init ng dati. Ang matamis na pagtingin na minsan ay tila naglalaman ng lihim ay naging isang malamig na titig na hindi ko kayang basahin. Wala nang mga ngiti, walang kwento. Ang lahat ng mga bagay na nagbigay saya sa akin ay nawala. At ang mga sandaling iyon ay naging mahirap at puno ng tanong. Hindi ko kayang hindi mapansin ang distansya na lumitaw sa aming dalawa. Si Agnes, na parang hindi ko kayang tanggalin sa isip ko, ay naging isang estranghero na hindi ko na kayang yakapin. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyon. Ang nararamdaman ko para sa kanya ay hindi nawawala. Ngunit siya na noon ay aking tinitingala, ay naging isang misteryo na hindi ko kayang tuklasin. Bawat titig ko sa kanya ay hindi na tumutugma sa mga sagot na ibinabalik niya. Ang mga pagkakataon na magkasama kami ay nagiging nakakabahala. Nakita ko siyang nagbabalik ng mga tanong na hindi ko na kayang sagutin. Kung paano niya itinatago ang kanyang nararamdaman ay lalong nagpapadagdag sa kalituhan na nararamdaman ko. Ang pagmamahal na dati ay tila hindi ko kayang pigilan ay naging isang pasanin na walang sagot. Nais ko sanang maipaliwanag ang lahat ng nararamdaman ko, ngunit si Agnes ay naging isang tao na hindi ko na kayang abutin. Ang mga gabing magkasama kami ay naging puno ng katahimikan, at ang mga mata ko ay walang ibang nakikita, kundi ang paglayo niya. Hindi ko alam kung paano siya aabutin, kung paano ko magagampanan ang mga saloobin ko. Parang isang piraso ng aking sarili na hindi ko kayang buuin muli. Dati, siya ang aking gabay, ang aking tiya na palaging nariyan upang magbigay ng payo at makinig sa mga problema ko. Ngunit ngayon, hindi ko na kayang makita ang mga porma ng kanyang pagkatao na dati madali kong matutunan. Si Agnes, na siyang tumulong sa aking mga hakbang, ngayon ay parang isang pader na hindi ko kayang gibain. Ang mga galak na dulot ng kanyang presensya ay naging isang tanong na paulit-ulit kong itinatanong sa aking sarili. Ang relasyon namin ay tila nagbago sa isang iglap. Mula sa mga gabing puno ng pag-uusap at tawanan, naging isang estranghero ang aking tiya sa mga mata ko. Ang mga tanong ko ay naging walang sagot, at ang mga pagkakataon na dati magaan at puno ng pag-asa ay naging puno ng kalituhan at lungkot.
Hindi ko na kayang magpatuloy nang hindi ko nalalaman kung anong nangyayari. Bakit kaya siya nagbago? Bakit parang may mga bagay na hindi ko kayang maabot? Puno ako ng mga tanong. Ngunit wala ni isa sa mga iyon ang nasasagot. Tia Agnes, ang babaeng aking tinitingala at iniidolo, ay naging isang banyaga sa aking mundo. Ang nararamdaman ko ay hindi ko kayang ipaliwanag at mas lalo ko nang hindi kayang tanggapin ang malamig na pagkilos niya. Ngunit habang naroroon kami at habang ang mga sandali ay lumilipas, ang tanging naiisip ko ay isang tanong. Paano ko ba sisimulan ng lahat muli kung siya ang dahilan ng lahat ng kalit dahil sa nangyari, isang bagyong dumaan sa pamilya namin? Hindi lang ako at si Tia Agnes ang apektado, kundi pati na rin ang mga relasyon ng bawat isa sa amin. Bawat galak at tawanan sa mga nakaraang pagdiriwang ay napalitan ng katahimikan. Naging mahirap ang bawat pag-uusap. Parang may isang pader na humadlang sa mga pusong dati malapit sa isa't isa. Ako, na hindi sanay na malayo sa kanila, ay pakiramdam ko'y nag-iisa. Naiwan sa dilim ng mga hindi nasabi, ng mga nagkalamat na relasyon. Ang mga araw ay dumaan, na parang mabigat ang bawat sandali. Tuwing magkasama kami, ang mga mata ni Tia Agnes ay hindi ko na kayang basahin. Pati ang mga simpleng tanong na inaasahan kong may sagot, hindi ko na marinig mula sa kanya. Ang mga mata ko na siya lang ang makikita sa bawat pagtingin, ngayon ay nagiging mailap. Hindi ko alam kung bakit ako nahulog sa ganitong sitwasyon. At mas lalo ko nang hindi kayang tanggapin ang mga konsekwensyang dulot ng aking pagtatapat. Hindi ko alam kung dapat ba akong mag-sorry o harapin ang kabiguan na dulot ng aming mga hindi pagkakaunawaan. Minsan, naiisip ko kung tama ba ang mga ginawa ko. Kung ito ba'y isang pagkakamali na hindi ko kayang ayusin. Ngunit wala akong magawa kundi maghintay. Tila ba ako nakatali sa isang kwento na hindi ko kayang baguhin, at kahit anong pilit ko, hindi ko kayang bawiin ang mga salitang binitiwan ko. Bago ko pa man matutunan kung paano haharapin ang lahat ng ito, may isang tao na muling pumasok sa buhay namin. Si Tony. Isang dating kasintahan ni Tia Agnes. Matagal na siyang nawala. Ngunit, nang siya'y bumalik, parang isang apoy na muling pinaalab ang mga natutulog na damdamin. Ang kanyang presensya ay parang gasolina sa isang apoy na patuloy na lumalaki. At habang tumatagal, mas lalong lumalabo ang sitwasyon. Si Tony, na dati isang malaking bahagi ng buhay ni Agnes, ay nagdala ng mga tanong at lihim na hindi ko kayang iharap. Ang presensya ni Tony ay nagpatindi ng tensyon sa amin. Tuwing magkasama silang dalawa, hindi ko maiwasang mapansin ang mga tinginan nila, mga paaninag ng isang nakaraan na malalim. Para bang may mga saloobin na hindi nila kayang ipahayag, ngunit sa mga sulyap at ngiti nila, nadarama ko ang mga hindi nasabi. Hindi ko kayang ipaliwanag ang nararamdaman ko, ngunit parang may isang bagay na hindi tama sa kanilang relasyon. Ang mga hindi pagkakaintindihan ko kay Tia Agnes, ngayon ay nagsanib sa mga emosyon na dulot ng pagbalik ni Tony. Minsan, hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko kung paano ito nakakaapekto sa akin. Nandyan na ako, na may mga nararamdaman na hindi ko kayang ipaliwanag, tapos bigla pang may isa pang tao na magpapalabo sa lahat ng ito. Tila ang mga pag-aalinlangan ko sa aking nararamdaman kay Tia Agnes ay nagiging mas malalim, at ang mga tanong ko tungkol sa kanya ay naging mas komplikado. Kung si Tony ay may bahagi sa kanyang nakaraan, ako naman ay naging bahagi ng kanyang kasalukuyan. Ngunit paano ko tatanggapin ang lahat ng iyon kung sa bawat hakbang ko, may mga bagong tanong na hindi ko kayang sagutin? Nais ko sanang magtapat, ngunit ang mga pagkakataon ay nagiging limitado. Ang bawat sagot na inaasahan ko ay naiipit sa mga mata ng iba. Habang si Tony ay muling nagiging bahagi ng buhay ni Agnes,
Ako naman ay naiwan sa isang sitwasyon na puno ng kalituhan. Ang mga tanong ko tungkol sa aming relasyon, tungkol sa aking nararamdaman, ay nagsimula ng maghalo sa mga nakaraan na wala akong kasalanan. Parang isang gulong na hindi ko kayang ihinto. At habang ako ay umiikot, mas lalong lumalayo ang mga sagot na hinahanap ko. Hindi ko na alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na araw. Ang mga bagay na dati malinaw, ngayon ay nagiging malabo. Si Tia Agnes, na ako ay iniidolo, ay nagiging isang misteryo na hindi ko kayang lutasin. Si Tony, na may sariling kwento, ay nagdadala ng mga emosyon na hindi ko kayang intindihin. Ako, na nagtataglay ng mga lihim sa aking puso, ay naiwan sa isang mundo ng tanong at hindi pagkakaunawaan. Ang mga konsekwensya ng aking pagtatapat ay nagsimula ng magbukas ng mga pinto na mas malalim pa kaysa sa inaasahan ko. At sa bawat hakbang ko, minsan, sa katahimikan ng aking mga gabi, iniisip ko kung tama ba ang ginawa ko. Kung siguro ba ay may ibang paraan, ibang pagkakataon, para mailabas ko ang mga nararamdaman ko kay Tia Agnes. Pero kung maghahanap ako ng kasagutan sa mga tanong, na ito baka hindi ko na kayang harapin ang mga nagawang pagkakamali. Nakatanim pa rin sa isip ko ang mga pagtingin, mga pag-aalalang hindi ko kayang ipaliwanag, pati na ang pakiramdam ng pagkatalo na nagmumula sa isang pagtatapat na hindi ko na mababalik. Habang ang mga oras ay dumaan, nagpatuloy ang sakit na dulot ng hindi pagkakaunawaan. Ang mga galit na nararamdaman ko at ang mga hindi nasabing salita ay naging masakit na alaala na tinatago ko sa aking puso. Isang tanong na paulit-ulit kong iniisip. Bakit nga ba ako nagdesisyon na ilabas ang nararamdaman ko? Ang sagot ay simple. Dahil minahal ko siya. Hindi ko kayang ipaliwanag ang mga dahilan sa aking puso. Ngunit noong mga panahon na iyon, tila ako ay nabubuhay para sa isang pangarap na hindi ko kayang isakatuparan. Ngunit sa bawat alon ng mga alalahanin, nakahanap ako ng pagkakataon upang magmuni-muni, hindi lang ang tungkol kay Tia Agnes, kundi pati na rin ang tungkol sa aking sarili. Kung totoo ngang ang mga nararamdaman ko ay umabot na sa ganitong punto, paano ako haharapin ang aking sariling kasaysayan? Masakit mang aminin, ang mga pagkilos ko ay nagdala ng kaguluhan hindi lang sa aming dalawa, kundi sa buong pamilya. Parang ako ang sumira sa isang masayang mundo na hindi ko kayang ayusin. Habang pinagmumuni ko ang lahat ng ito, unti-unti kong natutunan na hindi ko kayang buuin ang lahat ng bagay. Hindi ko kayang pilitin ang isang bagay na hindi ko kayang kontrolin. Kung ang ating nararamdaman ay hindi rin kayang tanggapin ng ibang tao, may mga pagkakataon na ang pinakamahalaga ay ang pagpapatawad sa ating sarili. Hindi ko kayang magpaliwanag pa sa kanya, at siguro nga, wala na akong karapatang gawin iyon. Subalit, sa paglalakbay kong ito, napagtanto ko na ang pagbabago ay nagsisimula sa aking sarili. Sa aking sariling pagpapatawad. Ang bawat hakbang ko ngayon ay tila mas malayo sa mga bagay na masakit. Hindi ko kayang baguhin ang nakaraan, ngunit may pagkakataon pa akong magbago para sa aking sarili. Hindi na ako maghahanap ng mga sagot na wala sa aking paligid, kundi sa loob ko. Napagtanto ko na may mga aspeto ng aking buhay na hindi ko dapat itago. Ang pagmamahal ko kay Tia Agnes ay isang bahagi ng aking pagkatao. Ngunit hindi ito ang magdedikta ng aking landas. Ang landas na ito ay isang landas na puno ng mga bagong pagkakataon, mga bagong pag-asa at mga pagkakataon na magtuturo sa akin kung paano magpatuloy. Tumatak na sa aking isipan ang isang bagay na naging gabay ko sa mga oras ng pagdududa. Hindi palaging ang tugon o ang pagmamahal ng ibang tao ang maghuhubog sa ating pagkatao. Ang pinakamahalaga ay kung paano natin tanggapin ang ating mga pagkakamali
at kung paano natin muling bumangon. Marahil, ang aking pagkakaalam sa pagmamahal ay hindi magtatapos kay Tia Agnes. Ang tunay na pagmamahal ay nagsisimula sa sarili at sa ngayon, natututo akong mahalin ang sarili ko kahit na may mga tanong at sakit na hindi ko kayang alisin. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa akin. Hindi ko alam kung magiging maayos pa kami ni Tia Agnes o kung may pag-asa pa na magkakaroon kami ng mas malalim na ugnayan. Ngunit ang alam ko, sa mga sandaling ito, ako ay nagsisimula na muling maglakbay. Hindi para maghanap ng sagot sa mga tanong ng nakaraan, kundi para matutunan kung paano yakapin ang hinaharap ng may tapang at pag-asa. Ang kwento ko ay hindi natatapos sa pagkatalo. Sa halip, ito ay isang bagong simula na puno ng mga aral na magdadala sa akin sa mas maliwanag. Nagsimula akong maghanap ng mga sagot sa mga tanong na hindi ko kayang sagutin noon. Hindi ko alam kung paano, pero habang ang mga araw ay dumadaan, may mga pagkakataon na tila may mga piraso ng buhay ni Tia Agnes na nagsimulang magkakonekta. Mga detalye na noon ay hindi ko kayang ipaliwanag. Siguro, sa mga oras na iyon, hindi ko talaga siya naiintindihan. Akala ko, ang lahat ng iyon ay tungkol lamang sa akin at sa nararamdaman ko. Pero habang pinagmumuni ko ang lahat ng ito, na-realize ko na may higit pa palang dahilan sa likod ng kanyang mga galaw, ng kanyang mga desisyon. Unang beses ko siyang nakitang tumahimik nang hindi ko inaasahan. Hindi na siya tulad ng dati, ang tiyak at matatag na Tia Agnes na alam ko. Nagsimula akong magtanong sa mga tao sa paligid namin, mga malalapit na kamag-anak na tila may alam sa mga nangyari sa buhay ni Agnes na hindi ko pa naririnig. Sa bawat kwento, sa bawat detalye, nagsimulang magbukas ang mga pinto ng nakaraan niya. Mga bagay na itinatago niya, mga bagay na hindi niya kayang ibahagi noon. Isa sa mga pinakamalaking bagay na natutunan ko ay ang mga sakripisyo na ginawa ni Agnes. Ang mga bagay na hindi ko alam, ang mga desisyon na pinili niyang itago sa ilalim ng kanyang mga mata. Hindi ko alam na siya pala ay may mga takot na hindi ko kayang sukatin, mga takot na nagbago ng kanyang pananaw sa buhay. May mga pangyayaring tila nagtakda sa kanya upang maging matatag, upang magmukhang malakas. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may mga sugat na hindi pa niya kayang pagalingin. Habang sinisimulan ko pang mag-imbestiga, natutunan ko rin na may mga bagay na hindi ko dapat pilitin. May mga sakripisyo siyang ginawa na hindi ko kayang palitan o baguhin. Ngunit sa bawat hakbang na ginagawa ko, nararamdaman ko na may isang bagay na nagsimula ring magbago sa aking sarili. Bawat piraso ng impormasyon ay nagbigay sa akin ng mas malinaw na larawan kung paano ko dapat hanapin ang sarili kong kaligtasan, pati na rin ang sa aming dalawa. Ang mga natutunan ko sa mga nagdaang linggo ay nagsimulang magtulungan upang matutunan ko kung paano maging mas mahinahon, mas maunawain. Habang lumalalim ang pagkaintindi ko sa kanyang pinagmulan, nagsimula kong makita ang mga bahagi ng sarili ko na dapat ko ring pagtuunan ng pansin. Kung siya ay nagkaroon ng mga takot na hindi ko kayang maranasan, ako naman ay may mga alalahanin at pangarap na matagal ko nang ipinagpaliban. Nagkaroon ako ng isang mahalagang realisasyon. Ang tunay na kaligtasan ay hindi palaging nakasalalay sa kung anong mga bagay ang kaya mong baguhin o kontrolin, kundi sa kung paano mo natutunan tanggapin ang mga bagay na hindi mo kayang baguhin. Kung si Agnes ay nagkaroon ng mga bahagi ng buhay na siyang nagtakda sa kanya, ako naman ay natututo na ang mga ganitong karanasan ay bahagi ng aking sariling paglago. Hindi ko alam kung anong uri ng relasyon mayroon kami ni Agnes, o kung may pagkakataon pang magkakaroon kami ng pagkakataong magbago. Ngunit natutunan ko na ang mga hakbang na ginagawa ko ngayon ay hindi para sa kanya lamang, kundi para sa aking sarili.
Kailangan ko munang matutunan na tanggapin ang mga bagay na hindi ko kayang baguhin at hayaan na maging mas mabuti akong tao sa bawat hakbang na tatahakin ko. Sa lahat ng mga pagkatalo at mga pagkakamali, natutunan ko na ang kaligtasan ay nagsisimula sa pagpapatawad, hindi lang sa iba kundi sa sarili ko rin. Sa bawat hakbang ko ngayon, napagtanto ko na ang redemption ay hindi isang bagay na ibinibigay ng iba, kundi isang proseso ng pagtanggap sa mga bagay na wala na sa aking kontrol. Sa mga susunod na araw, hindi ko alam kung ano ang magiging takbo ng lahat ng ito, ngunit natutunan ko nang ipagpatuloy ang laban ko, hindi para baguhin ang nakaraan, kundi para maging mas buo at mas handa. Habang patuloy kong pinagmumuni-muni ang mga nangyari sa aking buhay, isang araw, isang lihim na tumagal ng mga taon ang muling nagbukas. Isang gabi, nagkita kami ni Tia Agnes sa sala at sa hindi inaasahang pagkakataon, siya na mismo ang nagbigay daan sa isang katotohanang magpapabago sa lahat ng aking iniisip at pinaniniwalaan. Hindi ko noon alam, ngunit ang araw na iyon ay nagbigay linaw sa lahat ng mga tanong ko, pati na rin sa mga bagay na hindi ko kayang sagutin noon. Sa gitna ng mga usapan namin, nagsimula siyang magbukas ng isang bagay na noon ay tila napakahirap para sa kanya. "Ronald," sabi niya, "may kailangan tayong pag-usapan. Isang bagay na matagal ko nang itinagong lihim." Ang kanyang tinig ay puno ng kalungkutan, ng pasakit, at sa bawat salitang binitiwan niya, naramdaman kong may malaking bagay na nagbabalot ng kanyang puso, isang pasaning hindi ko noon nakikita. At doon niya inilabas ang isang katotohanan na magpapabago sa lahat ng aking pananaw. "Hindi ako ang iyong tiya, aniya. Ako ang iyong tunay na ina." Ang mga salitang iyon ay tumagos sa aking katawan, parang isang bolang bakal na dumapo sa aking dibdib at nag-iwan ng matinding sakit. Hindi ko alam kung paano ko siya tatawaging ina. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga salitang iyon. Sa mga taon ng aming relasyon, hindi ko kailanman inisip na may posibilidad na siya nga ay aking tunay na ina. Si Agnes, na laging maingat, laging malakas, ay ang taong nagbigay buhay sa akin. Nagtuloy-tuloy ang kanyang kwento. Ipinaliwanag niya kung paano siya nagdesisyon noon na ibigay ako para sa adoption, isang desisyon na hindi ko kayang ipaliwanag noong una. "Nang ipanganak kita," nagpatuloy siya, "hindi ko kayang alagaan ka. Hindi ko kayang ibigay sa iyo ang buhay na nararapat sa iyo. Kaya, pinili kong iwan ka." Ang bawat salita na lumabas mula sa kanyang labi ay may kasamang sakit, may kalungkutan na nagmumula sa mga taon ng pagdusa. Habang pinapakinggan ko siya, unti-unting nagiging malinaw ang lahat. Ang malamig niyang pag-uugali, ang kanyang pagiging distansya, lahat ng iyon ay may dahilan. Hindi ko kailanman inisip na may pinagdadaanan pala siyang mga bagay na ako ang sanhi. Na ako pala ang dahilan kung bakit siya nagdesisyon ng ganoon. Isang araw, nagdesisyon siyang bitawan ako upang hindi ako makaranas ng mga bagay na hindi niya kayang ibigay. Hindi ko na kayang itago pa ang mga tanong at mga sakit na dumaan sa akin. Kung noon ay iniisip ko na ang pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya ay isang uri ng idealisadong pagtingin, ngayon ay natutunan ko na ang lahat ng iyon ay may mas malalim na ugat. Ang mga tao ng distansya, ng mga hindi pagkakaunawaan. Lahat ng iyon ay nagsanib para magbunga ng isang emosyonal na pagsabog. Ang lihim ni Agnes ay isang matinding pasakit na nagbukas ng mga sugat na hindi ko noon nakikita. Naisip ko, paano ko haharapin ang mga bagay na ito? Paano ko itatanggapin na ang taong matagal ko nang iniisip bilang aking tiya ay siya palang aking tunay na ina? Isang tanong na matagal ko nang inaasahan, ngunit hindi ko kayang sagutin. Ngayon,
Sa isang iglap, ang lahat ay nagbago. Hindi ko pa alam kung paano ko haharapin ang susunod na hakbang. Ngunit natutunan ko na ang mga relasyon, ang mga pagkakaalam sa pamilya, ay hindi palaging ayon sa plano. Ang bawat hakbang ay may nakatagong lihim at minsan, ang mga katotohanan ay darating sa mga sandaling hindi mo inaasahan. At sa gabing iyon, ang tunay na likaw ng aming relasyon ay muling lumitaw. Isang lihim na nagsimula sa isang desisyon na puno ng pagmamahal. At sa kabila ng lahat ng paghihirap, natutunan ko ring tanggapin ang ating sa wakas. Matapos ang lahat ng mga lihim, ang mga tanong, at ang sakit na nagdaan, narito ako ngayon, nag-iisa sa harap ng isang katotohanan na hindi ko na kayang takasan. Ang mga nangyari sa amin ni Agnes, ang mga emosyon, ang mga pagsubok, at ang mga pagkatalo, ay parang mga piraso ng isang sirang salamin na kailangan kong tipunin upang makita kung ano ang natira sa aking pagkatao. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit na dulot ng mga kamalian at pagkukulang, natutunan ko ring makita ang mga sakripisyo na ginawa ni Agnes para sa akin. Ang matinding pasakit na nararamdaman ko ngayon ay hindi lang nagmula sa pagkabigo na nararanasan ko sa aking mga inaasahan, kundi sa mga pagsubok na iniwasan niyang iparating sa akin. Ang kanyang desisyon na itago ang mga bagay, ang pagkakaroon ng mga lihim, lahat ng iyon ay may dahilan. Hindi ko kayang ipaliwanag kung gaano ito kasakit, ngunit natutunan ko na ito'y isang uri ng pagmamahal na walang katulad. Isang pagmamahal na puno ng pagnanais na protektahan ako mula sa mas matinding pasakit. Habang nagmumuni-muni ako, natutunan ko rin na may mga pagkakataon sa buhay na kailangan mong magpatawad. Hindi lang sa iba, kundi sa iyong sarili. Pinili kong magbigay ng lugar sa aking puso para sa pagpapatawad. Hindi dahil sa kailangan ko ito, kundi dahil sa kailangan kong magpatuloy. Hindi lahat ng sugat ay kailangang pilitin na maghilom agad. Minsan, ang mga sugat ay hinihiling lamang ng panahon upang maghilom ng kusa, at ito ang naging pagninilay ko sa mga nakaraang linggo. Ang relasyon namin ni Agnes ay hindi magiging pareho muli. Ang mga sandali na aming pinagsamahan, ang bawat galak, ang bawat sakit, ang bawat tanong na wala pang kasagutan, ay nanatili sa aking alaala. Ngunit sa mga nagdaang linggo, natutunan ko na ang pamilya ay hindi laging tungkol sa mga perpektong alaala o sa pagiging magkasama sa mga magagandang pagkakataon. Sa halip, ito ay tungkol sa pagtanggap ng bawat bahagi ng bawat isa, sa kabila ng mga pagkukulang at pagkakamali. Hindi ko alam kung anong hinaharap ang naghihintay sa amin, ni Agnes ni ako. Ang aming relasyon ay hindi na muling magiging tulad ng dati, ngunit hindi ko rin alam kung ano ang mangyayari kung magpapatuloy kami sa magkaibang landas. Marahil ay magtatagpo kami muli, magkausap, at magbigay ng pagkakataon na baguhin ang mga pagkatalo sa mga pagkakataon ng pag-unawa. O marahil, may mga bagay na mas mabuti na lang isantabi at hayaan na lang ang mga ito sa nakaraan. Ang mga magulong, relasyon ay hindi laging nauurong. Minsan sila'y natututo na maglakbay ng mag-isa. Isang huling sandali, tumingin ako kay Agnes. Wala nang mga salitang kailangang ibitiwan. Tanggap ko na ang lahat ng nangyari. Tanggap ko na ang mga pasakit na dulot ng kanyang mga desisyon. At natutunan kong yakapin ang mga aral na natutunan ko mula rito. Kami ay hindi perpekto. Pero natutunan ko na, sa kabila ng lahat ng iyon, ang pagmamahal ay hindi palaging matutukoy sa mga inaasahan o pangarap. Ito ay nararamdaman sa kabila ng lahat ng kahirapan. At sa huling sandali ng aming kwento, naramdaman ko na natutunan kong magpasalamat. Hindi sa lahat ng nangyari, kundi sa pagkakataon na magkaroon ng mga pagbabago at bagong simula. Kung magkaibigan, man kami o magkaibang landas na tatahakin,
Alam ko na ang lahat ng ito ay bahagi ng aking sariling paglago, ng aking sariling pagkakakilanlan. Ang kwento namin ay hindi nagtatapos dito. Ang bawat kwento ay may simula, gitna, at wakas. Ngunit sa huling hakbang ko, alam kong may mga bagay na mas magaan na ngayon. Sa kabila ng lahat ng sugat at pagsubok, natutunan ko na ang buhay ay hindi lang tungkol sa pagpapatawad. Ito ay tungkol din sa pagkakaroon ng lakas na magpatuloy, kahit na sa mga pinakapayak na hakbang. Mga kasirin, salamat sa pagtangkilik at sa pagbigay pansin sa mga kwento nating hatid sa bawat gabi. Minsan, ang mga kwento ay hindi lang para magbigay saya, kundi para magturo ng mga mahahalagang aral. Hanggang sa susunod na kwento, sana ay magpatuloy tayo sa paglalakbay at pagtuklas ng mga bagong pananaw sa buhay.